na ano na naman na naburyong na naman ang presidente sa press briefing nila kanina sa bagyong darating nito, na tatlong bagyo to na nagsama-sama na talaga sa Pilipinas, na grabe talaga, na sobrang problematic na talaga siya dito. Dahil sa press briefing niya kanina, nabulol na nga siya kanda bulol-bulol na yung mga sinasabi niya. Di na niya alam kung paano na naman ito i-manage tong problema na itong darating naman, kasi ang kasama nitong bagyo na to kasama nito, ang tatamaan ay Metro Manila. Itong Metro Manila ay tinamaan din to nung nakaraang mga buwan na sobrang baha yung pagkatapos nga niya ng SONA. So ito naman, parating na naman tong bagyo na to, at ang tatamaan nga itong Metro Manila, at ang pinangambahan nito ay ang pagbabaha ulit. So kanina, yung press briefing nila kanina, yun nabubulol na naman, no? So that we can the more quickly and the better we are able to communicate, the better we will be able to deploy our resources in the right place at the right time in the right amount. So ibig sabihin nito, hindi na talaga niya maano kung ano talagang ibig sabihin nitong pagka niya, parang di na siya blanco na ulit. Bakit ko nasabing blanco ulit? Ayan pa yung mga sinasabi niya iba diyan, na parang siya pa yung nagmo-monitor sa sa mga ipasa na lang yan sa iba. Nakakatawan na lang to talaga siya, kasi pagka ganitong natuliro na mga ano-anong pinagsasabi na lang maano ka talaga sa kanya, na napakahina talaga nito. So ito yung sinabi nila na mismo sila nag-commit nito, na yung panahon ng bagyong Christine, napabayaan talaga nila yun. Wala sila masyadong information noon sa mga local government. So naulit na naman ngayon itong problema ngayon. Although alam nila may parating na bagyo, tatlong bagyo ang magsama-sama na, pero parang pa rin sila nito, chill pa rin ang kanilang press briefing. So yung sinasabi nila na na nagkulang sila doon sa Christine, sila mismo nagsabi niyan. Actually ang DILG secretary ang nagsabi nito. Sinugudahan naman niya sinabi naman din niya na nagkulang na talaga sila doon. Ay yung sinabi na nagkulang doon sa panahon, parang parang na-experience nila yung dumaan na mga bagyo na yon, na hindi na dapat mangyari, yung Marcy pero yung Christine, doon sila nagkamali. From our previous experience in Marcy and in Lica, the northern Luzon provinces were very diligent in the evacuation exercises. Today we're gonna have to test Region 5 again, because during Typhoon Christine, they were not as efficient in evacuating people. Hopefully they've learned their lessons. But OCD is very deliberate and very precise with their warnings, and they go to the barangay levels and tell them to move to higher ground or to go straight to the evacuation area. Usi, ano bang ibig sabihin nun? Kulang talaga sila sa preparasyon. Hindi talaga sila nag-prepare noon, time na yon. Kaya yung Bicol region hanggang ngayon, mayroong lugar pa rin na hindi pa rin nakarecover ang mga tao doon. Although ang mga baha doon wala na, pero yung mga kabuhayan nila doon wala pa silang kabuhayan na matino. Kaya ang mga ang mga tao na to nangangailangan talaga ng suporta sa national government. Pero anong ibibigay sa national government? Wala nga silang pundo So sigurado to, pinapabayaan talaga to. Itong mga to. Kasi sa dami ba naman tinamaan ng lindol, wag naman yung lindol, bagyo, yung Christine na yon sa Bicol region. Sumunod pa tong dito sa may bandang Ilocos, dito sa may nagsunod-sunod nga Tapos ito na naman, nagbuntong hininga na naman siya dito, na parang di niya nakakayanin talaga. Ayan yung bidyong parang balik na naman siya sa ganun, na hingang malalim na naman siya ngayon. We lose people from that. Yung nasisira yung evacuation center, magkaka-casualty tayo doon sa evacuation center mismo. So mabigat talaga
Sir, the key here is What is the long-term forecast? Meron pa bang parating? may vacation po tayo. Of how long? Is there anything developing in Wala the pa, sir. 2 weeks wala pang nakikita. Pacific? Within 2 weeks wala pa. Parang maawa ka sa kanya na napakaano muna talaga. Napakahina muna talaga, Mr. President. Kasi nga wala kayong pundo. Kaya nga, ito yung ano ngayon. Ngayon, ang dami mong problemang haharapin. Di naman din ang mga taong bayan, hindi naman din talaga natin hindi aasa sa gobyerno natin dahil calamity yan. Kaya lang, sa sobrang niyo kasing hindi maganda paggamit sa pundo ng taong bayan, ngayon, nagkalitsilitsi na ang mga taong bayan. Magugutom na to. Anong panama ng ano nyo? Anong panama niyang mga ayuda-ayudang ginagawa nyo? Mag-ayuda kayo ng 5,000, ilang libo lang yan. Hindi abot ng 1 linggo yan. Gutom ulit ang mga tao. Instant tulong lang yan, kung tutuusin. 5,000 tapos 5 kilong bigas. Pagka naubos yung 5,000, naubos yung 5 kilong bigas, saan na naman pupunta yung mga tao? Dapat kasi ang ano talaga nito, trabaho talagang ibigay nyo talaga. Hindi yung ganito na ayuda. Kasi ang ayuda, pinaano nyo tinuruan nyo ang katamaran ng mga Pilipino. Hindi ito solusyon. Ang gobyerno mo nga, ayuda ang pinapairal mo ngayon. Baguhin mo kasi hindi talaga tama ang ayuda. Kasi one day lang yan ang mga ayuda na kung dipindi sa ayuda na ibibigay nyo. Kung 5,000 yan, hindi abot 1 linggo yan. So, kung ganito pa rin ang ayuda ang iano nyo sa mga tao, magugutom pa ang mga tao. Gugutumin sila. Nagtatanong na nga siya kung ilan pa bang ma-predict na mga masasamang tiempo ang papasok sa Pilipinas. So, mabigat talaga itong... Sir, the key here is What is the long-term forecast? Meron pa bang parating? may vacation po tayo. Of how long? Is there anything developing in Wala pa, the sir. 2 weeks wala pang nakikita. Pacific? Within 2 weeks wala pa. Kasi parang nag-ano na siya parang nagsawa na siya sa ganitong tempo talaga. Grabe naman talaga ang imbis na kung kailan pa tayo mahina ang presidente, ito pa yung tempo talaga na ang sunod-sunod pa yung pagtatama talaga ng mga bagyo talaga. Sabi ko nga, tama naman sana Lord para di natutatamaan pa itong mga tao na to kung saan man to. Metro Manila ulit. Tapos ito na naman, ang flood control nito sa Metro Manila. Tingnan natin kung gagana to ulit. Alam nyo na to ha, may bagyo na parating at ang tatamaan ay isa sa tatamaan ay ang Metro Manila na mayroon itong mga flood control. Yung mga tingnan natin yung mga pump station na mga MMDA kung gumana naman to. Kanina parang kulang-kulang yung mga niya, yung mga nandoon kanina Hindi kumpleto sa tingin ko Wala yung ibang cabinet secretary niya kanina, wala yung hindi ko nakita yung sa DENR. Doon lang itong si John Vic Remulla, ito sa DND, itong si Teodoro, sino pang iba doon na wala. Parang maraming kulang I don't know, si Solidom, doon. Ang daming kulang niya na umaten sa kanyang press briefing kanina. Ayun daw, may mga rubber boat naman daw silang, sa mga mga interview yan, mayroon silang mga rubber boat na nakahanda na daw. So ang dapat talaga niyan ay pagkain na. So wala si Sherwin Gatchalian, wala, di ko nakita doon kanina sa kanyang press briefing. So sana naman itong na magbago naman bigla itong tiempo na to na hindi naman sana uulan kasi pag uulan to kawawa na naman ang mga tao, hindi lang Metro Manila, ito sa tatamaan ulit ang Bicol, ang sakit sa ulo talaga. Tapos ang presidente man natin ngayon ayan na, hinga na naman siya ng malalim. Ang lupit na talaga niya, hindi na talaga niya kaya ang kanyang, parang hindi na niya kaya trabaho. Sa tingin nyo ba, kakayanin ba yung trabaho nito pag ganito laging may kalamidad? Paano kaya? Kung panahon na yung pandemic, ang pandemic na yun, ilang buwan yun? March, April hanggang May, 3 buwan yung pandemic.
Kaya tayo dati, naalala ko yun, na kautang-utang din dahil dun sa mga ayuda din sa mga tao. Pero yun ba ngayon, normal yun kasi ang mga tao doon talaga ang dami na walang trabaho. Hindi lang naman sa Pilipinas yun. Global yun. Buong mundo yun na tinamaan ng pandemic. Kami nga dito, kahit pa paano nagkatrabaho kami, pandemic, pero nag-lockdown kami pero tuloy-tuloy ang trabaho namin. Yun lang ang swerte namin kasi tuloy-tuloy ang sweldo. Pero hindi kami pwedeng lalabas dito sa sa area namin. Hindi kami pupunta ng bayan kasi pandemic nga pandemya yun. May mga lahat ng mga sakit doon nandoon na Kaya nga isa yun sa dahilan na hindi pinapalabas ang mga tao para hindi maghawa-hawa. Nung umuki na yun, ano bang ginawa natin? Puro tayong mask ang ginagawa natin sa ating mukha para kahit pa paano ma-prevent pa yung mga hawa-hawa sa sakit. So paano kaya kung nagkataon na ito yung presidente na panahon ng pandemic, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Palagay ko ubos ang mga tao sa Pilipinas kasi ito nga bagyo. Simple lang naman ang ano niya yan. Bakwit na. Ibakwit na yung mga tao para ma-safety lahat. Kung may mga taong matigas ang ulo, di kasalanan nila yun. Kasi ang gobyerno nag-declare talagang i-evacuate na. Pero pag ito, press briefing na naman to pagdating ng bagyo nito tapos may marami na namang mga tao dyan na mamamatay, ewan ko lang kung anong klase na talagang presidente natin ngayon. Kasi nagkalamali na nga kayo sa Christine. Kaya pala dati ang Christine, nagkalitsi-litsi ngayon. Dahil kulang kayo sa preparasyon nun. Kung kailan dumating ang bagyo, doon pa kayo nag-press briefing. Ito, ilang bagyo nang dumating, press briefing ulit. Sabi niya, may mga tao daw sila dyan na wala nang daw pahinga talaga sa talagang ganun ang public servant, Mr. President. Hindi ka talaga magpapahinga pag ganun. Kagaya mo, presidente ka, dapat ang trabaho mo, duty ka dyan. Pag ganito may mga maraming mga trahedya ng ganyan, 24 oras talaga ang trabaho mo dyan kasi ikaw presidente. Ganun talaga. Hindi ka talaga hindi ka pwede mag-relax, hindi ka pwede mag-chill muna sa mga ganitong trabaho. Kasi trabaho, presidente talagang ganun, mabigat. Pero kailangan may ano ka. Mayroon kang pukpok talaga sa mga tauhan mo. Pag ito pala lamya din ng mga cabinet secretary mo. Sigurado yan na hindi sila magtatrabaho ng gusto. Kanyan press briefing ka lang. Tapos wala naman kayong masyadong ginagawa dyan sa press briefing nyo. Ano mangyayari sa mga tao? Lubog pa rin sila sa baha. Tapos, yung flood control nyo, ayusin nyo na kaagad yan. Hindi nyo yan binanggit na kung ano talaga mangyayari sa flood control lang ngayon yan. Tapos sabihin nyo naman, binangga na naman sa barko. Ano na naman pinagsasabihin nyo yan? Mayroon na naman kayo na sobra talagang daming tubig. Mayroon kayong mga sinasabi nun na ang dami na lang talagang tubig pumasok. Ang dami talagang ng ulan. Ang dami talaga. Ayun, nakabulol-bulo ka na nga. Ayan na nabubulol ka. So that we can the more quickly and Ayan. Kaya bahala na kayo itong presidente natin ngayon tapos ipagtanggol nyo pa na mahina talaga